May mga bagong revelasyon si Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang ikalawang expose sa Senado ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang mga sinabi ni Senator Lacson? Mukhang may katiwalian sa isa na namang ahensya na hindi DPWH. Bukod sa Department of Public Works na anyay pugad na raw ng mga sindikatong kriminal, binunyag ni Senator Ping Lacson na ang PICAB o Philippine Contractors Association Board ay nagsasagawa umano ng accreditation for sale. Yan yung firm o ahensya na nagbibigay ng lisensya sa mga kontratista. May private contractors umanong lumapit sa kanya at nagreklamo. Inaalok daw sila ng PICAB na ang ahensya na ang bahala sa bank certificates at iba pang requirements kapalit ng 2 million pesos. Kaya sa susunod na pagdinig, nakatakdang imbitahan ng PICAB para magpaliwanag. Tinalaki rin sa sesyon ang mga kumpanyang nauugnay sa pamilya Diskaya matapos ang privilege speech ni Lacson tungkol sa anomalya sa flood control projects. Binanggit ni Senate Minority Leader Tito Soto ang Alpha and Omega at St. Timothy Construction, parehong nasa listahan ni PBBM ng top 15 contractors. Base sa SEC papers, magkakaiba ang ownership ng mga kumpanyang ito pero iisa umano ang namamalakad, ang pamilya Diskaya na may-ari rin ng naging blacklisted na St. Gerard. May tax case noong 2022 na nagpakita na iisa lang ang address ng St. Gerard, St. Matthew, St. Timothy at Alpha and Omega. Ang majority stockholder ng St. Timothy na may 85% ay si Miguel Juntura na marketing director din umano ng St. Gerard ayon kay Soto. Billions of pesos ang napupunta raw sa iilang malalaking kontratista na kung tawagin ni Lacson ay interlocking directorships. It's a practice being committed by, mga unscrupulous corporations that deal with the government, particularly mga flood control projects. Matatanda ang binisita ni PBBM ang isang site ng St. Timothy sa Bulacan na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Dapat tapos na raw ito noong 2023 pero hindi pala ito natayo. Sa kabila nito, Pinky, renewed pa ang license ng St. Timothy ng PICAB hanggang 2027 ayon kay Soto. Dahil dito nanawagan si Lacson na maging criminally liable itong mga opisyal na sangkot sa ganitong uri ng anomalya. Balik sa iyo, Pinky. Alright, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.